Si Elemus ang tagapagmana ng pamilyang Edven, at ngayon ay sa wakas ang araw na siya ay sasailalim sa ritual ng banal na pagpapala. Ngunit mula pa noong bata siya, tuwing may makikita o matutunan siyang bago, nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng déjà vu, na parang naranasan na niya ito dati, halos parang naglaro na siya ng laro na may eksaktong parehong kwento, ngunit kahit gaano pa man siya mag-isip, hindi niya kailanman malaman kung bakit. Habang malapit na siyang simulan ang ritual, napansin ng kanyang ama na tila siya ay medyo kinakabahan, kaya sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala at magtiwala lamang sa Diyos ng Espada. Ang pari ay nagsimulang magdasal ng orasayon para sa ritual, at habang nakikinig si Elemus sa mga salita, ang kakaibang pakiramdam ng déjà vu ay biglang naging mas matindi kaysa dati. Bigla, napakaraming alaala ang bumuhos sa kanyang isipan, at sa wakas ay napagtanto niya na hindi pala ito déjà vu. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang ordinaryong tao na labis na naglalaro ng isang online VR game na tinatawag na Magic World, at ang mundong ito ay eksaktong kapareho ng sa larong iyon. Pagkaalam niya iyon, halos hindi mapigilan ni Elemus ang kanyang kasabikan dahil alam niya halos lahat ng bagay tungkol sa mga klase, kasanayan, halimaw, dungeons, nakatagong misyon, at makapangyarihang kagamitan sa mundong ito. Sa lahat ng kaalamang iyon, sigurado siya na ang kanyang hinaharap ay garantisadong puno ng kaligayahan at tagumpay, at higit sa lahat, umaasa siyang makuha ang kanyang paboritong klase, Heavy Knight, na malawakang itinuturing na pinakasirasirang klase sa buong laro. Mayroon itong mahirap na simula kumpara sa karamihan ng mga klase, ngunit kapag ito ay ganap ng naitayo, napakakaunting klase sa laro ang makakapagpantasya na makipagkompetensya dito. Pagkatapos makumplito ang ritual, mabilis na sinuri ni Elemus ang kanyang status, at labis ang kanyang kasiyahan nang makita niyang talagang nakuha niya ang Heavy Knight class. Hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan, agad siyang tumakbo upang sabihin sa kanyang ama ang magandang balita, ngunit sa halip na batiin siya, ang kanyang ama ay mukhang labis na galit at nabigo. Si Elemus ay labis na nagulat sa kanyang reaksyon, at pagkatapos mag-isip sandali, napagtanto niyang aksidenteng nahalo niya ang kanyang mga alaala mula sa laro sa karaniwang kaalaman ng mundong ito. Sa laro, ang Heavy Knight ay isa sa pinakamalakas na klase kung alam ng manlalaro kung paano ito buuin ng tama, ngunit sa mundong ito, ang mga tao ay hinuhusgahan lamang ang mga klase batay sa kanilang mga panimulang kakayahan. Ang mga simpleng at makapangyarihang klase ay pinupuri mula sa simula, habang ang mga teknikal na klase na nangangailangan ng maraming taon ng pagsasanay bago maipakita ang kanilang tunay na potensyal ay itinuturing na walang halaga. Sa takot, sinubukan ni Elemus na magsinungaling tungkol sa natanggap niyang klase, ngunit mahigpit na hinawakan ng kanyang ama ang kanyang palso at siya mismo ang tumingin sa kanyang status. Sa sandaling makita niya ang Heavy Knight class at ang hindi kapani-paniwalang mga panimulang stats nito, nagalit ang kanyang ekspresyon. Mabilis na sinubukan ni Elemus na ipaliwanag ang ilan sa mga lakas at potensyal ng klase, ngunit tumanggi ang kanyang ama na makinig. Ang kanyang kamay ay humigpit sa palso ni Elemus na parang pang-ipit bago siya biglang sinampal sa mukha. Ang epekto ay nagpadapa kay Elemus sa sahig na bato habang sumasakit ang buong katawan niya. Malupit na sinabi ng kanyang ama na sinayang niya ang banal na biyaya at tanging nakahinga siya ng maluwag na hindi ito isinagawa sa publiko dahil magdudulot ito ng malaking kahihiyan sa pamilyang Edvon. Bago pa man makapagpatuloy ang anumang bagay, biglang umuukit ang mga yapak sa mga pasilyo, may pumasok sa silid. Lumalabas na si Malus, ang anak ng pamilya ng sangay ng Edvon, at nakilala siya ni Elemus dahil noong mga bata pa sila, madalas silang magkasama sa paglalaro, ngunit habang sila'y tumatanda, ang pagkakaiba sa kanilang katayuan ay nagdulot ng paglayo sa isa't isa, at hindi na sila nag-usap sa nakaraang 5 taon. Agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam si Elymas nang makita siya, ngunit wala siyang magawa kundi tumayo at manood. Humiling si Malus na sumailalim din sa banal na pagpapala, at nag-atubili ang pari dahil ang ritual ay inihanda lamang para kay Elemus, ngunit pinutol siya ng ama ni Elemus at inutusan siyang ipagpatuloy. Pagkatapos makumplito ang ritual, sinuri ni Malus ang kanyang status at natuklasan na nakuha niya ang Master Swordsman class, ang pinakahinahangad na klase sa kaharian. Nagpakita siya kay Elemus ng isang mapagmataas na ngiti, malinaw na nasisiyahan sa katotohanang nakakuha siya ng isang klase na itinuturing na mas mataas kaysa sa kanya,
At bumagsak ang puso ni Elemus dahil ang anak ng isang sangay na pamilya na nakakuha ng Master Swordsman, habang ang pangunahing tagapagmana ay nakakuha lamang ng Heavy Knight, ay tiyak na magpapahiya sa kanyang ama at magpapalolo sa kanyang mod. Gayunpaman, hindi niya inasahan kung gaano kabilis magbago ng takbo ang kanyang ama, dahil sa halip na lalo pang magalit, sinimulan ng kanyang ama na purihin si Malus habang tuluyang binabalewala si Elemus, at hindi nagtagal, ipinahayag niya ng may pagmamalaki na mula sa araw na ito, si Malus ang magiging kanyang anak na babae at ang bagong tagapagmana ng pamilyang Edvon. Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay nagdulot ng pagkalumbay kay Elemus dahil kung magiging bagong tagapagmana si Malus, saan siya mapapabilang? Talagang nabubuhay si Malus sa kanyang pangalan dito dahil patuloy siyang nang-aasar, sinasabing palagi niyang pinaniniwalaan na kulang siya sa kakayahang pasanin ang bigat ng pagiging tagapagmana ng pamilya Edvon. Nakatayo si Elemus doon na puno ng hindi makapaniwalang damdamin habang malamig na nakatitig sa kanya ang kanyang ama bago opisyal na magpasya na palayasin siya mula sa pamilya at ideklarang hindi na siya kanyang anak. Tinawag siya na isang kabiguan at inutusan siyang umalis sa mansyon kaagad, at desperadong sinubukan ni Elemus na makuha ang atensyon ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtiyak na balang araw ay magdadala siya ng karangalan sa pamilya. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama at sinabi na ang kahihiyang ito ay eksaktong nararapat sa kanya. Binalaan niya si Elemus na huwag nang gamitin ang pangalan ng pamilyang Edvon, sinabing kung gagawin pa rin niya ito, siya mismo ang papatay sa kanya. Nakatayo si Elemus doon na lubos na nanginginig habang tahimik na sumusuporta ang mga nakapaligid na maharlika sa kanyang ama at iniwan siyang nag-iisa. Bago sumunod sa likod ng ama ni Elemus, nagbigay si Malus ng isang huling mapanlate ng ngiti. Mamaya rin sa araw na iyon, itinapon si Elemus mula sa mansyon na may dalang maliit na supot na naglalaman ng ilang barya lamang upang makatulong sa kanyang kaligtasan. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng malakas na ulan, tahimik na pinapanood siya ni Malus mula sa isa sa mga bintana ng mansyon, malinaw na nasisiyahan sa katotohanang nakuha niya ang posisyon ni Elemus sa pamilya. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Elemus sa Rondolm, isang masiglang lungsod na puno ng mga adventurer na umaasang makilala. Ang sitwasyon ni Elemus ay medyo masama ngayon, at habang nananatili siya sa isang maliit na inn, ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip tungkol sa pagtataksil, kahihiyan, at pagdurusa na dinanas niya mula sa kanyang ama dahil sa isang klase. Gayunpaman, hindi siya kailanman nawala ng pananampalataya sa Heavy Knight class dahil alam niya ng higit sa sinuman kung gaano ito kalakas. Matapos siyang magpakalma, sinimulan niyang ikumpara ang paligid sa kanya sa mga alaala ng laro at mabilis niyang napagtanto na habang pareho ang mga klase, kasanayan, at mga halimaw, ang karamihan sa kasaysayan, heograpiya, at maging ang mga lungsod ng mundo ay ganap na magkaiba. Dahil hindi na siya makakapagtiwala ng buo sa kanyang mga alaala, nagpasya siyang maingat na pag-aralan ang mundong ito habang naglalakbay. Bago ang lahat, gusto niyang subukan ang kanyang mga kakayahan para sa kanyang sarili dahil magkakaroon siya ng tunay na problema kung hindi pareho ang Heavy Knight class sa kanyang naaalala sa laro. Ngunit sa kabutihang palad, matapos suriin ang kanyang skill 3, siya ay nahinahon ng matuklasan na walang nagbago sa mga Heavy Knight skills mula sa laro. May tatlong pangunahing paraan upang mamuhunan ng 5 skill points na matatanggap mo sa simula, at hindi ito labis na pagsasabi na ang desisyong ito ay maaaring magpabago o magwasak ng iyong karera. Mayroong landas ng mabigat na baluti, tagapagpahusay ng depensa, at panimulang pagsaswordsmanship. Ang Path of the Heavy Armor ay itinuturing na pinakamahina sa lahat ng Heavy Knight skills sa mundong ito dahil sa limitadong aplikasyon nito. Ang Defense Booster ay hindi gaanong nakakatulong maliban sa pagbibigay ng mas mataas na depensa sa gumagamit, at ang Beginner Swordsmanship ay nagbibigay daan lamang sa iyo na gumamit ng mga kasanayan sa espada ng maaga. Karamihan sa mga taong kumuha ng Heavy Knight class ay pipili ng Beginner Swordsmanship, at oo, may mga benepisyo ito, pero dahil nalaro na ni Elemus ang klaseng ito dati, alam niya kung aling skill 3 ang nagbibigay ng pinakamagandang gantimpala sa katagalan. Alam niya na halos walang sino man ang nananatili sa landas ng mabigat na baluti ng sapat na katagalan upang matuklasan ang tunay na halaga nito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit napakakaunti ng mga tao ang nakakaalam kung gaano ito kalakas sa kalaunan. Kaya't walang pag-aalinlangan, inilagak niya ang lahat ng kanyang magagamit na skill points sa Oath of the Heavy Armor. Habang ginagawa niya ito,
agad niyang nararamdaman ang mga epekto ng skill 3 sa kanyang katawan, at nakakuha rin siya ng skill na Rampart Reflection, na eksaktong kailangan niya sa ngayon. Pagkatapos, binili niya ang mga kagamitan na kakailanganin niya upang simulan ang kanyang paglalakbay bilang isang mabigat na kabalyero at naglakbay patungo sa kagubatan upang simulan ang kanyang unang laban. Habang naglalakad siya sa mapayapang tanawin, ang magagandang paligid ay nagagawa sanang kalimutan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang ama, kahit sandali lamang, ngunit sa kalaunan, nakatagpo siya ng isang halimaw na palaka na nagtatago sa mga puno na tinatawag na arana. Tumalon ang palaka sa kanya kaya inactivate niya ang Rampart Reflection, at nang sumalpok ang palaka sa kanyang kalasag, ito'y naitapon pabalik at napatay sa lugar. Ang Rampart Reflection ay nagpapahintulot sa mga elemento na magdulot ng pinsala na katumbas ng kanyang depensa sa lahat ng target na tumama sa kanyang kalasag, at kahit na hindi ito gumagana sa lahat ng uri ng kaaway, laban sa isang mahina na kalaban, ito ay instant kill. Kinokolekta niya ang mahiwagang bato mula sa bangkay ng palaka, at kahit na hindi ito gaanong halaga, nagpasya siyang itago ito sakaling kailanganin niya ito sa hinaharap. Pagkatapos ng laban, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong mula sa mas malalim na bahagi ng gubat, kaya't hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali siya patungo sa tunog at natagpuan ang isang adventurer na napapaligiran ng mga halimaw. Nagulat ang lalaki na talagang tumulong si Elymas at agad na tinanong kung kaya ba niyang harapin ang napakaraming halimaw, nagtataka kung siya ba ay isang sikat na adventurer sa kabila ng kanyang kabataan. Mabilis na pinabulaanan iyon ni Elymas at Caswall na inamin na ito pala ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na mag-level up. Agad na sumingit ang adventurer na wala na siyang pag-asa at sinabi na walang paraan na matatalo ng isang baguhan ang napakaraming halimaw. Gayunpaman, hindi nababahala si Elymas sa kanyang babala, dahil alam na niya kung paano kumikilos ang mga panimulang halimaw na ito. Ang Rampart Reflection ay hindi isang hindi matatalong kasanayan, ngunit basta't mataas ang depensa ng gumagamit, nagiging napakalakas ito. Kaya naman kahit laban sa isang kawan ng mga halimaw na ganito, wala nang dapat ipag-alala si Elymas. Ang adventurer ay desperadong sinabihan si Elymas na tumakbo. Ngunit kalmado na inactivate ni Elymas ang Rampart Reflection muli, at habang ang mga palaka ay sumasalampak sa kanyang kalasag isa-isa, ang adventurer ay nagulat habang sila ay namamatay isa-isa. Hindi pa siya nakakita ng sinumang nakatalo ng ganitong karaming rana mag-isa, kaya tinanong niya si Elymas kung sino siya. Si Elymas ay malapit nang ibigay ang kanyang buong pangalan, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa hindi na paggamit ng apelyido ng pamilya, at sa totoo lang, ayaw din niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa pamilyang iyon. Kaya't ipinakilala na lamang niya ang sarili bilang si Elymas, ang mabigat na kabalyero.